Mapagpalang gabi po sa ating lahat at welcome na ulit sa ating programa. Purihin ang Panginoon sa kanyang paggabay sa atin sa buong araw at ating pag-aaralan yung salita ng Panginoon na pinamagatang Separating to the World. Sabi sa Christian Temperance and Bible Hygiene, page 129, some will acknowledge the evil of sinful indulgence, yet will excuse themselves by saying that they cannot overcome their passions. This is a terrible admission for a Christian to make. Let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. So mga kapatid, pinapaalalahanan tayo na kapag tayo ay humahawak sa pangalan ni Kristo at nag-aangkin ng mga kamanggagawa ni Kristo, kinakailangan na humiwalay po tayo sa mga kadumihan ng sanlibutang ito. At marami ngayong nakakaalam ng katotohanan na nag-i-indulge sa mga sumasabak sa mga sinful or evil surmises, mga evil doing, mga gawa ng makamundo. Ine-excuse nila mismo ang kanilang sarili na hindi nila mapapanagumpayan ang ganitong passion, yung ganitong kasanayan. Kaya ito yung napakadelikado as a Christian, mga kapatid. Kasi kapag nakakaalam na tayo ng katotohanan at sinasadya nating i-reject ito, delikado po na baka yung liwanag na ating nakamtan, ating nalaman ay maging isang kadiliman. Nakakatakot po, kapatid, kapag nakaalam tayo ng katotohanan at hindi natin sinisikapan na malakaran ito dito sa mundong ito, kahit punong-puno ito ng kasalanan, magiging madilim po ang ating landas. Tandaan natin na kahit tayo ay mahihina, ang Panginoon ay nag-offer sa atin. Siya ang ating kalakasan, nagbibigay ng tagumpay sa bawat kahinaan. Kaya wag po tayong mag-e-excuse sa ating sarili dahil ang Panginoon ay nakapanagumpay nito. At kapag tayo nakipag-ugnayan sa Kanya, mapapanagumpayan din po natin yung mga pagnanasa ng mga makamundong bagay. Our design in this review is to cheer and refresh the true believer by showing the fulfillment of prophecy in the past wonderful work of God in calling out and separating from the world and nominal church a people who are looking for the second advent of our dear Savior. Natatandaan natin, ito yung disenyo at pagre-review na kinakailangan na ma-refresh yung tunay na mananampalataya. Tingnan natin ang ating sarili kung tunay ba tayong nanampalataya sa Panginoon. Makipag-ugnayan tayo, kausapin natin siya ng mabuti. Siyasatin natin at kilalanin natin ang ating sarili. Ipakita natin or nakikita na natin dito sa mundo yung paglaganap na ng mga propesiya, mga babala na patungkol sa gawain ng Diyos na ito'y magtatapos. At tinatawagan or nananawagan ng Panginoon sa atin na humiwalay po tayo sa mga makamundong gawain. At yung mga kamanggagawa or mga nag-aangkin na bayan ng Diyos na naghihintay sa ikalawang pagparito ni Kristo ay kinakailangan na humiwalay nga sa makamundong gawain. Like separate po tayo doon. Like mga pagnanasa, indulgence of appetite, overeating, lahat ng bagay na hindi ka lugod-lugod sa paanan ng Panginoon, kinakailangan natin itong iwasan. Ihingi po natin sa Panginoon kasi nga sa ating sarili, wala po tayong magagawa. Lalo na kapag tayo naghihintay sa Kanyang pagparito. Kinakailangan na yung pag-iisip natin ay nakaugnay lamang sa Kanya. And the condition of being received into the Lord's family is coming out from the world, separating from all its contaminating influences. The people of God are to have no connection with idolatry in any of its forms. So natatandaan natin yung kondisyon na matanggap bilang isang pamilya ni Kristo sa darating na darating dito at bababa dito sa mundo. Kinahanglan makipag-separate po tayo. Humiwalay po tayo sa nakakapanira na impluwensya ng mundong ito. Dahil ang bayan ng Diyos ay kinakailangan makipag-konekta sa Kanya, hindi sa mga Diyos-Diyosan sa kahit anong forma. Kasi ang ating Panginoon, mga kapatid, nilikha niya tayo, tinubos niya tayo, binigyan niya sa atin ang lahat ng pagpapala, ano pa ang dapat nating gagawin. Kinakailangan sundin natin ang Kanyang kalooban. At ang lahat ng mga bagay na ating hinihiling, kung ito'y kalooban na ng ating Panginoon, ibibigay niya ito. Dahil ito'y Kanyang pangako. Kaya panghawakan natin ng mabuti, manampalataya po tayo, imbis na sasayangin natin ang ating dila sa mga makamundong bagay,
Gamitin po natin yung talento ng pagsasalita, talento ng pag-awit, lahat ng meron sa atin. Magbigay po nawa ng kaluguran sa banal na pangalan ng ating Panginoon. We should realize more clearly the value of the promises God has made to us and appreciate more deeply the honor He has given us. God can bestow no higher honor upon mortals than to adopt them into His family, giving them the privilege of calling Him Father. There is no degradation in becoming children of God. My people shall know my name. The Lord declares, therefore they shall know in that day that I am He that doth speak. Behold, it is I, the Lord God omnipotent, reigneth. So marirealize natin at malalaman natin, malinaw na pinahayag sa atin ng Panginoon yung kanyang mga pangako na binigay sa atin, na ginawa ito para sa atin. Na nawa ay ma-appreciate po natin, sa pamamagitan nito ay magbigay kaluguran sa banal na pangalan ng Panginoon. Kasi ang Diyos mismo ay nagbestow ng higher honor upon mortals, no, to adopt them into His family. Tinatanggap po tayo ng ating Panginoon kahit tayo mahihina. Dahil kapag tinanggap natin si Kristo, siya po ang gagawa para sa atin. Siya ang magmumold sa atin, sa ating karakter, siya sa ating pag-iisip, sa ating mga buhay. Dahil ang Panginoon, kapag tayo ay kanyang bayan, nalalaman at makikilala natin siya. Mas lalo nating makikita ang ating kahinaan kapag lalo tayong lalapit sa Kanya. Kasi nga, kapag tayo ay mahihina, doon tayo mas kakapit sa Kanyang kalakasan. Dahil sa ating paghakbang bilang Kristiyano, dahil tinanggap tayo ni Kristo, tinanggap tayo ng Ama sa pamamagitan ni Kristo, malilinisan po ang ating pangalan. Mapapalitan ito ng pangalan na kung saan ikaw lamang nakakaalam, na kinakailangan sa ating paghakbang patungo sa buhay na walang hanggan, ang Panginoon ay bigyan natin ng kaluguran. At sa lahat ng ating gagawin, ipanalangin natin na yung kanyang banal na presensya ang manahan sa atin. Sa ating sarili, mga kapatid, wala po talaga tayong magagawa. Bagkus ang Panginoon ay nag-anyaya sa atin ng paulit-ulit. Napakaiksi na lang po ang panahon. Paano po natin ito gagawin sa ating sarili kung wala ang Panginoon? Kaya nga sabi ng Panginoon, without me you can do nothing. Wala po talaga tayong magagawa. Ngunit kapag sa Panginoon tayo hahawak, sa ang kanyang mga pangako ay ating panghawakan, ang kanyang pagpapala, bibigyan niya tayo ng kaluguran, kagalakan, kahit tayo ay napakahina, bibigyan niya tayo ng kalakasan upang mapanagumpayan ang bawat kahinaan. At sa bawat hakbang na ating pamumuhay, magiging successful po tayo dahil ang Panginoon mismo ang nag-drawing. Siya ang nagbigay ng daan para tayo makatakas sa pagkakasala. Sinasabi pa dito, when the mind dwells upon self, it is turned away from Christ, the source of strength and life. Hence, it is Satan's constant effort to keep the attention diverted from the Savior and thus prevent the union and communion of the soul with Christ. So, tatandaan natin na kung ang ating pag-iisip ay nakadwell lang sa ating, nakatuon lamang sa ating sarili, ito'y naaalis ang ating pag-iisip kay Kristo na siya ang source ng kalakasan at ng buhay. Kapag ang kaaway, yung effort ng kaaway ay ginawa natin ng attention, madadivert yung ating pag-iisip mula sa ating tagapagligtas para mapigilan yung pakikipag-ugnayan natin sa ang ating kaluluwa kay Kristo. Kaya tandaan natin, huwag po tayong magbigay ng kaluguran sa ating sarili. Kasi nga mahihina tayo. Ang Panginoon nawa ang bigyan natin ng kagalakan. Kapag tayo ay gumagawa ng kanyang gawain, ibigay po natin yung pinaka-the best effort natin. Minsan natatamad pa tayong mag-aral ng kanyang mga salita. Gumawa ng mga bagay na ating mismong magagawa. Ngunit, sabi ng Panginoon, kapag tayo ay makipag-ugnayan sa Kanya, magiging masipag po tayo doon. Kaya, hindi pa huli ang lahat, mga kapatid, kung tayo ay tamad. Sa pagbabasa ng Kanyang mga salita, gumising na po tayo, tumayo po tayo, basahin natin ang Kanyang pangako upang ang lahat ng ating mga ginagawa ay magbigay nga kaluguran sa Kanya. Love not the world, neither the things that are in the world, says the inspired apostle. Then he adds the warning, if any man love the world, the love of the Father is not in him. It is an alarming fact that the love of the world predominates in the minds of the young. Kaya nga mga kapatid, nalalaman natin yung mga kabataan natin ngayon ay punong-puno ng pag-ibig sa mundo. Lahat ng mga pagnanasa ay talagang nasa temporaryo lamang na bagay. Kaya ina-address ito sa ating lahat.
Binibigyan niya tayo ng paalala na kung tayo ay nagmamahal sa mundo, yung pag-ibig ng Ama sa langit ay wala sa atin. Kaya alarming fact na kapag yung pag-ibig ng mundo ay nasa ating pag-iisip, mawawala po yung pag-ibig ng Panginoon. Or iniibig tayo ng Panginoon kaya tayo mahihina. Ngunit kapag yung ating pag-iisip ay nakatuon lamang sa pag-ibig sa mundo, ang kanyang pag-ibig ay mawawala at hindi magbibigay atensyon sa ating pag-iisip. Kaya gumising po tayo. Huwag nating mahalin yung mga bagay sa mundong ito. Gawin natin kung anong meron sa atin. Gawin natin yung mga bagay na kakalugod sa kanyang pangalan, sa pangalan ng Panginoon, at gawin po natin yung mga bagay na magbibigay kaluwalhatian nga sa kanyang pangalan. The daily life must be an expression of the sanctifying power of the truth and evidence that Christ is abiding in the soul by faith. Whatever is opposed to the fruits of the Spirit or to the work of God in separating His people from the world is a denial of Christ, and His words are, "He that denieth me before men shall be denied before the angels of God." Tatandaan natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, yung ekspresyon na mapapabanal na kapangyarihan ng katotohanan ay nagbibigay ebidensya na si Kristo ay nag-a-abide sa ating mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. At kapag ito'y nakita na sa ating buhay, na kahit anuman ang mangyari, makikita nga yung bunga ng banal na Espiritu, ito yung kumikilos upang ma-separate yung kanyang bayan mula sa mundong ito. Na kapag dinideny natin si Kristo sa ating buhay, sabi ng Panginoon, i-deny din tayo ng ating Panginoon sa harap ng Diyos at ng mga anghel. Kaya sa ating pamumuhay, ating ipakita yung buhay ni Kristo, kung sino ang Diyos nating pinaglilingkuran. Kasi nga minsan nakakalimutan nga talaga natin na magbigay kaluguran sa kanyang banal na pangalan. Kaya ito isang paalala sa atin na bawat hakbang natin bilang Kristiyano ay ipakita natin yung buhay ni Kristo sa ating buhay. There has never been a time when the people of God have had greater need to claim His promises than now. Let the hand of faith pass through the darkness and grasp the arm of infinite power. While we speak of the necessity of separating from sin, remember that Christ came to our world to save sinners, and that He is able to save them to the uttermost that come unto God by Him. It is our privilege to believe that His blood is able to cleanse us from every spot and stain of sin. Tatandaan natin mga kapatid, kinakailangan wala na tayong oras na pagsasayangin, na kapag tayo ay pinili ng Panginoon, piliin din natin siya. Kinakailangan din nating tanggapin yung kanyang pangako ngayon. Kinakailangan na abutin natin sa pamamagitan ng kamay ng pananampalataya sa ilalim ng kadilimang ito. Abutin natin sa ating mga kamay ang walang katapusang kapangyarihan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. At habang tayo ay nagsasalita ng mga bagay na bibigay kaluguran sa kanyang banal na pangalan, tayo ay dahan-dahan na humihiwalay sa ating mga kasalanan. Tandaan natin si Kristo ay pumunta dito sa mundo upang iligtas ang makasalanan. At handa niya tayong linisin sa lahat ng ating kadumihan dahil ang kanyang dugo na iniligtas sa atin ay lilinisin o maglilinis sa atin sa lahat ng kadumihan dahil sa kasalanan. Kaya malaki po itong pagpapala sa bawat isa na kapag nakaalam ka ng katotohanan, lilinisin ka nito at papabanalin ka. Kaya makipag-cooperate po tayo dito mga kapatid. Kaya tandaan natin sa ating pakikipagkaisa sa ating Panginoon, dahan-dahan mahihiwalay po tayo sa mga makamundong bagay. Kapag kilalanan natin ang ating Panginoong Hesus, makikilala din natin sino ang Diyos nating pinaglilingkuran. At dahan-dahan yung mga nakasanayan nating pagnanasa dito sa mundo ay mawawala na sa ating paningin, sa ating pananaw, dahil meron na tayong pananampalataya. Kasi ibibigay nga talaga sa atin ng Panginoon itong pananampalataya at pagsisisi, hindi ito sa ating sarili. Kaya mga kapatid, kapag ating tinanggap si Kristo, lahat ng bagay sa mundo o lahat ng bagay sa ating buhay ay magbabago. Hindi ito sa ating sariling karunungan, kundi sa pamamagitan lamang sa kanyang banal na pangalan. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa gabing ito, at God bless sa lahat.